Magandang araw po sa inyo, Dark Shadow, at sa libu-libo ninyong tagapakinig. Itago nyo na lamang po ako sa tawag na Brady. Ang kwento ko ngayon ay halos 2 taon pa lamang ang nakalilipas. Hindi ko makalimutan sa buong buhay ko na si Tata Julio na tiyuhin ko, kapatid ng tatay ko, at si Raya na pinsan ko. Halos sabay kaming lumaki sa Nueva Vizcaya. Sa bukid ang trabaho ni Tata Julio, pero may mga nangyari sa kanya na hindi inaasahan. Minsan, isang gabi, katatapos niya pa lamang magpastol ng mga kambing at pinapasok ito sa koral. Pasok kayo, pasok. Sino kayo? Anong ginagawa niyo dito sa loob ng koral? Trespassing kayo anong... bakit? Hindi. Auntie, nakita niyo mukha ko. Wala yun, Lynette. Patay na siya. Sige na, ilahi mo ng 4 na kambing. Auntie kasi. Di patahimikin natin. Dinadaga yung dibdib mo. Ano? Sige na, ikarga mo na dyan at hihilahin natin yan. Abang wala pang nakakahalata sa atin. Bilis na, Lynette! Chong? Chong? Nandiyan na ba kayo, Chong? Nakapasok na ba ang mga kambing? Chong? Chong, anong nangyari sa inyo? Nasaan ang mga kambing? Chong! Ano to? Dugo! Chong! Sumagot kayo! Chong! Chong Julio! Chong! Sino ang gumawa nito? Sino? May hawak ang kamay niya. Takip sa mukha at isang maskara. Hindi, Chong! Pinatay nila si Chong Julio! Pinatay nila! Palibhasa malayo ang mga kapitbahay at malawak ang lupain ni Tio Julio, kaya walang nakasaksi sa nangyaring pagkawala ng 4 na inahing kambing. Kahit sobrang sakit ang nararamdaman ni Ryan, nagawa nitong ayusin ang katawan ng tiyuhin. Hindi mapigil ang pagtulo ng luha nito dahil mahal naman nito ang tiyuhin. Ganun pa man, buna ang loob nito na magdesisyon na ipaalam sa mga kamag-anak ang sinapit ng kanyang tiyuhin. Marami ang nakiramay at nakiosyoso, nagtanong kung bakit nangyari iyon. Ryan, nakikiramay kami. Kung hindi dahil kay Clasio, hindi ko malalaman ang nangyari kay Julio. Ang saklap naman. Sino kaya ang gumawa ng karumal-dumal na krimen na to? Sige po. Pumasok na kayo. Nalaman na ba kung sino ang gumawa sa krimen na to? Wala po, Aling Helen. Walang nakakita kasi nag-iisa lang siya. Malayo kasi kami. Tsaka nagkataon na wala ang asawa ko. Sana kahit papano. Nakadalo kami. Natulungan namin siya. Salamat na lang po. Diyos na ang bahala na maningil sa kanila. Palagay ko, mga dayo lang talaga na gustong magnakaw ng kambing. Nawala nga ang 4 na inahing kambing eh. Buntis yun. Kaso, bakit pinatay pa nilang tiyo ko? May sisingil sa kanila. Hindi matatahimik si Chong Julio. Alam ko, malalaman rin ang mga lumapastangan sa kanya. Sumalangit daw ang kanyang kaluluwa. Amen. Ryan, aalis na ako kasi malayo-layo din ang yung lalakarin ko. Sige po, Aling Helen. Salamat po sa pakikiramay. O siya, sige. Wala man lang naghihinala sa nangyari. Libre na ako. Ay, sabi ko nga, kayang-kaya kong lusutan ito.
tiba-tiba kami sa karne ng kambing at maipagbibili pa bukas. May umorder pa sa akin ng 50 kilos na karning kambing. Ay, naku! May maiiwan pang mga anak. Ay, tsak talaga. Tatlong araw lamang ang lamay at nailibig na si Tiyong Julio. Kaso ang mga kamag-anak nagsiuwi sa pamilya at wala ni isa man ang nagpaiwan para mamahala sa lupa at sa iba pang mga hayop ng matanda. Pasensya ka na, Chong. Siguro, ipagbibili ko na ang mga kambing at maiiwan ang lupang ito. Kasi hindi ko kayang pamahalaan ang mga ito. Kung hindi ka napaslang, siguro tahimik tayo dito. Kaso, sino kaya ang mga walang kaluluwang gumawa nito sa inyo? Bukas po, uuwi na ako ng tanghali. Bakit nag-iingay ang mga kambing? Mga tingnan nga. Parang may bumubugaw sa mga kambing. Patungo sa kabilang kural. O sadyang alam lang nila. Tama. Ako na lang magpapasok sa kulungan nila. Kawawa kung walang mag-aalaga sa kanila eh. Alam ko naman ito eh. Tinuruan ako na itong Julio nito. Doon tayo sa kabila. Bukas kukunin na kayo ng gobyerno. Kasi wala na mag-aalaga sa inyo. Totoo ba ang nakita ko? Nakangiti si Chong. At nakangiti nga. Ano ba to? Shh. Ano yun? May nagpapasul sa mga kambing. Baka mga magnanakaw. Kukunin ko ang shotgun. Itataboy ko sila. Makikita nila. Pumapasok ang mga kambing. At nagbukas ang isang pinto. Pero wala akong... Tiyong Julio? Ah! Bakit ako narito? Dahil narito ako sa'yo. Boses yun ni Chong ah. Chong? Ano? Ako? Nagsasalita? Huwag ka mabibigla, Ryan. Sumanib ako sa'yo. Tiyong Julio? Sumapi kayo sa akin? Oo, ikaw ay ako. Sa'yo ako. Para magbayad ang mga lumapastangan sa akin. Dapat silang magbayad sa akin. Sa ayaw at sa gusto nila. At ikaw, gagawin mo yon para sa akin. Ako? Pero baka... Gawin mo yan para sa akin, Ryan. Ah! Anong nangyari? Si Chong! Sumapi sa akin! Kahit takot, walang nagawa si Ryan. Nanlambot ang katawan nito sa takot. Pero napag-isip-isip niya, maaring paraan yun para malaman at matuklasan at magbayad ang mga pumatay sa kanyang tiyuhin. Kaya nagpatianod siya sa mga nangyari. Aba, totoo bang nakikita ko? Ang daming kambing sa koral at malulusog. Sino nag-aalaga sa mga kambing na yan? Nandito na ako! Si Ryan, hindi pa pala siya umaalis. Kung ganon, mag-isa lang siya nagpapastol ng mga kambing. Teka, magpapakita ako. Tao po! May tao ba dito? Mayroon, bakit? Oh, Lynette, bakit ka naririto? Ryan, ikaw ha? Hindi ka umaalis?
Tsaka, sinong kasama mo nag-aalaga ng kambing? Mayroon akong kasama. Kasi sayang ang mga alaga ni Chungulyo. Tsaka yung lupa, kailangan may mamahala dito. Mabuti naman. Akala ko napapabayaan na ito mula nang mamatay si Mang Julio. Saan ba punta mo? Bakit ka napadpad rito? Kasi pinapatingnan sa akin ni Auntie. Napadaan lang ako. Sige ha, bye Ryan. Mag-iingat ka ha. Ang layo ng nilakad niya. Hindi siya pupunta dito. Kung hindi sadyang may balak siya. Ano kayang pakay niya dito? Nagtaka man si Ryan, pero hindi ito nang hinala sa talagang pakay ni Lynette sa bahay ng Chewy nito at nalaman ito ni Helen. Si Ryan lang. Imposible yan, Lynette May kasama daw siya, Auntie. Yan ang sabi niya. Sino? Nakita mo kung sino kasama niya? Hindi na ako nag-usisa Baka ako ano masabi ko. Gaga! Dapat inalam mo. Galing ka na dun Hindi mo pa nilubos na makikita mo. Baka mahalata ako Mabuti na nag-iingat. Hindi pa nagtatagal ang pagkamatay ni Mang Julio. Ako ang pupunta doon. Marami bang kambing? Medyo. Mabuti naman. Mapasyalan nga. Nang gabing yun, matapos magpakain si Ryan ng kambing, bigla na lamang sumapi sa kanya ang kanyang tiyuhin na si Julio. Chungulyo! Kailangang gawin ko ito, Ryan. Maalalaman ko ngayon kung sino nagplano ng lahat ng nangyari sa akin. Tao po. Tao po. Ryan? Ryan? Nandiyan ka ba? Ryan? Sino sila? Hindi. Ang boses na yun. Yun sigurong kasama niya dito. Ryan! Si Aling Helen ito! Helen, tuloy ka. Ibang boses na yun Parang galing sa ilalim ng lupa. Anong sadya mo, Aling Helen? Kukumustahin lang kita. Kasi alam ko umuwi ka na sa inyo Wala po. Magbabantay po kasi ako ng mga kambing. Kaya dito muna ako. Ay, ganun ba yun? Sana kung malapit lang ako, pwede kong tingnan-tingnan yung mga kambing. Salamat kung ganun. Pero kaya ko naman. Oo siya, sige. Tutuloy na ako, ha? Hindi na kayo tutuloy, Aling Helen? Magkape muna kayo. Tingnan ninyo ang mga alagang kambing. Sige. Gusto ko rin tingnan Baka makabili ako kahit 2. Tuloy na kayo. Itulak mo lang ang gate patungo sa koral. Siya, sige. Shh! Alis! Alis! Ang sombrero ko. Yung face mask. Bakit nakasabit sa koral? Nag-iingay ang mga kambing. Bakit sila nakakulumpong sa harapan mo, Helen? Kaninong boses yun, Ryan? May kasama ka ba dito? Bakit di ako kilala? Kilala naman talaga kita, Helen! Ryan? Ikaw bang nagsalita? Bakit ka boses mo ang Chungulyo mo? Dahil ako talaga ito, Helen! Ryan? Huwag ka nalapit, ha? Paraanin niyo ako! Bakit ka aalis, ha, Helen? Ayaw mo ba ako makausap, Helen? Hindi. Hindi siya si Ryan. Ang boses niya. Boses ni Julio. Hindi! Hindi!
Takot na takot ito. Nagkandara pang umalis. Putlang-putlang makabalik sa kanilang bahay. Kaagad itong nakita ni Lynette at tinulungan naman siya. Auntie, anong nangyari at putlang-putla kayo? Para kayong nakakita ng multo. Gaga, talagang nakakita ko ng multo. Si Ryan, nagboboses Julio at hinahabol niya ako. Naku, auntie, minumulto ka siguro dahil sa ginawa mo kay Ryan. Tumigil ka nga. Nakita mo nang halos nagkakadahulog na ako eh. Sasabihin mo pang minumulto ko? Tarantada ka talaga eh. Ikaw nga ang pumunta doon na makuha mo ang hinahanap na multo. Ay, nagmumulto si Julio. Ginagamit niya si Ryan. Narinig mo ba? Nagmumulto si Julio. Kasi pumunta ka pa doon. Hayan tuloy. Hindi pwede mangyari to, Lynette. Alam mo, gusto kong makuha ang malaking lupang yon para lalong lumaki ang ari-arian ko. Kung wala na si Ryan doon, magagawan ko ng papeles ang lupa para mailipat sa pangalan ko. Di lalaki ang ari-arian ko, kaya gusto kong mapaalis si Ryan doon. Pero paano ko gagawin kung nagmumulto yung Julio? Alam ko na, sumapi siya kay Ryan, Lynette. Kung ganon, alam ko na ang gagawin ko. May panlaban ako sa sinasapian ng multo! Kaagad na gumawa ng paraan si Helen para labanan ang sapi ng multo ni Julio kay Ryan. Dahil may alam din ito sa mga sinasapian, kaya walang takot itong harapin si Ryan. Nagtungo ito sa bayan, bumili ng mga bagay na gagamitin niya pantaboy sa multo. Lynette, pwede bang tumuloy? Hindi kasi pasensya ka na Ryan ha. Huwag kang tumuloy kasi. Ano bang nangyari sa'yo? Kasi itatanong ko lang kung nandyan si Auntie Helen. Wala kasi pumunta siya sa bayan. Kukuha siya ng pangtaboy ng multo. Ayun, yun yung gagawin niya dun sa bayan. Bakit hindi ka magkandatuto dyan? Hindi naman ako multo eh. Kasi nagmumulto daw ang Julio mo. Sino namang may sabi? Wala namang multo, Lynette. Sige, aalis na ako. Pakisabi, nagpunta ako dito ha. Kasi ipagbibili ko sana ang mga kambing sa kanya eh. Sige, aalis na ako. Ha? Ano ba yung pinagsasabi ko? Inay ko po, malalagot ako kay auntie. Oras na malaman niyang nagdaldal ako kay Ryan. Palibhasa bata pa, kaya talagang tinalaban ito ng takot. Pero pilit niyang itinatanggi sa tiyahin ang pagpunta ni Ryan sa kanila. Ngayon, hindi na ako takot sa sapi ni Ryan. Umanda ka, Julio. Itataboy kita papunta sa dapat mong kalagyan. Ang impyerno. Doon ka bagay. Ang insinso ka mangyan na ito. Ito ang magtataboy sa'yo. Tuloy, dapat mamatay na rin si Ryan. Para hindi na siya magamit ni Julio ng tuluyan at na maglaho ng multo ng matandang Julio. Para tuluyan ang mapa sa akin ang matagal ko nang gustong maangkin. Ang lupa at ang mga kambing niyang alaga. Akin lahat yun. Sagad din sa kasamaan si Helen, kaya pinagandaan niyang muli ang pagpunta sa lupa ni Mang Julio. Dala ang pantaboy sa sapi ni Ryan. Tuloy, para patayin niya ito. Niyaya nito si Lynette, subalit tumanggi naman ang bakla sa kanya. Hindi ako sasama sa iyo, auntie. Hindi ko kayang gawin ang gusto mo. Gaga, alam mo bang kahati kita sa lahat ng tatamasahing kong grasya? Kaso nga hindi ko nga kaya, auntie. Ikaw na lang. Hihimatayin talaga ako kapag nakakita ko ng multo. Hintayin na lang kita dito. Bahala ka. Hindi ka makakatikim ng kasaganaan mula sa akin. Paka na yung mask. Bilis! Auntie, eto na. O sige,
sisiguraduhin kong mapapatay ko yung Ryan na yan at maitataboy ko yung sapi niyang Julio. Hindi ko na kaya ito. Hihingi ako ng tulong sa munisipyo. Bahala na. Para din ito sa iyo, auntie. Para matapos ang kasamaan mo. Malakas ang loob na nagtungo si Helen sa lupa ni Mang Julio. May dala itong patalim at gamit para itaboy ang sapi kay Ryan, ang multo ni Mang Julio. Nagpausok ito sa paligid ng koral ng kambing. Akin na kayo bukas. Lahat kayo. Anong nangyayari dito? May sunog ba? Mausok? Ryan! Nandito ako! Si Helen! Itataboy ko yung multong sumasapi sa'yo. Ang multo ni Julio. Tapos, papatayin kita. Kagaya ng ginawa kong pagpatay sa tiyuhin mo! Ano? Ikaw ang pumatay sa Tio Julio ko? At nagnakaw ng mga inahing kambing? Eh bakit nagulat ka? May iba pa bang naghahangad ng lupang ito? Ako lang naman, Ryan. At ngayon, todas ka sa'kin! Wala akong kasalanan sa'yo! Eh, ano ngayon? Basta gusto kong mawala ka para masolo ko na ang lupang ito na dapat ay akin talaga. Itong bagay sa'yo! Sige! Saksakin mo siya, Helen! Gawin mo! Multo ni Julio, itong magtataboy sa'yo. Ang usok na ito ng insinso kamangyan! Hindi ako natatakot dyan, Helen. Hindi ako masamang multo. Kaya ako sumasabi kay Ryan para malutas ang kamatayan ko. Ang hindi ko alam, ang mabait kong kaibigan pala ang lumapastangan sa akin. Matakot ka dito! He! Bakit ako matatakot dyan? Bakit nagawa mo ito sa akin? Bakit? Dahil akin ang lupang ito. Kaya mamatay ka, Ryan. Sumama ka na sa tiyuhin mo! Wag, auntie! May mga pulis, uhulihin ka! Isasama kita sa patutunguhan ko! Halika! Nababalit ako ng usok! Tulong! Tulong! Ang kasamaan ay hindi magtatagumpay kailanman. Kung ano raw ang inutang, yun din ang kabayaran. Yun po ang nangyari kay Helen. Maraming salamat po, Dark Shadow, sa pagbibigay daan sa aking kasaysayan. Alam ko, isa rin ang aking kwento sa mahihirapan kayong basahin. Pasensya na po sa aking sulat kamay. Shoutout ko nga pala ang mga taga rito sa amin. Lalo na po ang nanalong mga opisyal. Si Cap Buboy Portalesa, shoutout po at congratulations sa iyo. Ang iyong kasaysayan ay ginampanan nina Al Gilas, Joben Nakutina at Buddy Boy Aborde. Video Editor Al Gilas. Naglapat ang musika at angkop na tunog, Joben Nakutina. Ang iyong kasaysayan ay ginawa ng script ni Joseph Bergantin. Ni-revise at direksyon S.A.L. Shout out time. Shout out po kay Elma Midjo, Laika Lee, Mark A.D. Paglinawan, Dark Shadow. Shoutout naman po kami dito sa Enzo Garments. Nakikinig po kami lagi habang nananahi. Shoutout po kina Michael, Jen, Gina, Cindy, Naiidna at ako si Mark. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Merly Patalya, Anika Vlogs, Emily Rihino, Lay Mendoza, Velma Fernandez,
Harvey Joy Vlog, Roberto Dackels, Weng, RJ Domingo, Kitaro Kinari, Merly Patalla, Aurora Buenavista. Salamat Dark Shadow, sa malaking bagay para sa akin ang pakikinig. May insomnia ako habang gising. Nagkakaubos na, upload pa more Dark Shadow. Shoutout din po kay Elizabeth Dackels, Belen Malbas, Elma Mijo, Khalil Kent. And of course, pasalamatan namin ang ating mga channel members na sina Ate Jonah Vlogs, Lay Mendoza, Adventure of Praya, Lay Kali, Jenny Villanueva, and of course ang ating 5-man sa consecutive affiliate member na si Ma'am Baikong Tausi. God bless po and mabuhay. Pagpalain po nawa kayo lagi ng puong may kapal.